have come to Mindanao. All insurgents shall have turned their swords into plowshares. They will have become so absorbed into one society that the struggles of the past will be just the stuff of legend. Ang pagpuksa ng kaguluhan at pamamayani ng kapayapaan sa Mindanao ay isa rin sa mga layunin ng Pangulo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin matigil-tigil ang kaguluhan sa lugar. Ito raw ang naging dahilan ng paglikas ng pamilya ni Camar sa Maynila mula sa Cotabato. Bakit po kayo lipat ng lupa? Nagbabarilan sila eh. Matatakot naman kami masugatan kami. Ano po nangyari sa mga anak niyo? Nagkasakit sila. Kasi hindi na masikasong pagkain nila kasi lipat kami. Ayon sa United Nations, nanguna noong nakaraang taon ang Pilipinas sa bilang ng may pinakamaraming internally displaced persons dahil sa kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan, nagpupursige naman daw ang pamahalaan na matugis ang mga rebelde at tuluyang makamit ang kapayapaan. Kaya pasado daw ang Pangulo sa aspetong ito. Para sa akin, bibigyan ko ng mataas na marka ang military dyan. Kung 100 ang pinakamataas, siguro bibigyan ko siya ng 80. Kabilang sa mga plano para sa Mindanao ang pagbibigay daan sa kaunlaran. Gayunman, tila hindi pa raw ito nararamdaman sa ngayon. Kaya, pasang-awa raw ang Pangulo rito. Bigyan natin siya ng 50 years passing lang, pero pasang-awa sa akin yan. Kasi mas interesado ako sa impact na gine-generate ng development assistance. Sa kabuuan, 65% ang nakuhang grado ng Pangulo sa aspetong ito. We've been doing our best to do this, no? But nakita nyo naman siguro kung ano rin ang nangyayari sa mga sa Abu Sayyaf, mga root element na ngayon naman ay pinupursige pa rin naman natin, no? Dapat wakasan na sa makatarungan paraan ang hidwaang bunsod ng EDSA 1, 2 at 3. Nang mahalal noong 2004, sinabi ng Pangulo na kailangang hilumin na mga sugat ng EDSA Revolution. Sa ilalim ng Healing the Wounds of EDSA, may 6 na ipinangakong aksyon ng Pangulo para matupad ito. Una, ang pagpapabilis sa mga benepisyo para sa mga naging biktima ng karapatang pantao. Tingin ko ang grade doon 0 kasi wala akong alam na nagawa yung presidente para magawa yung pag-accelerate ng compensation na yon. Pangalawa, pagkakaroon ng konsultasyon sa publiko kung paano matatamo ang pagkakaisa. 65% kasi meron namang mga nagawa na mga konsultasyon. Lalo na sa Mindanao, alam ko may mga nagawa na konsultasyon, pero kulang yung konsultasyon na yan. Pangatlo, pagbibigay ng ligtas na lugar para mag-usap ang bawat panig. Wala akong alam na nagagawa talaga yan na yung sa 0 din ibibigay ko dun sa percentage na yon. Pang-apat, reforma sa militar. Actually yun, mataas bibigay ko sa presidente, mga 85% ibibigay ko dahil sa tingin ko si Secretary Nonong Cruz noon at si Secretary Gilbert Chodoro, marami silang nagawang reforma sa military. Pero hindi rin perfect, marami rin kakulangan yung nandun pa rin yung politikalisasyon sa military. Panglima, paggawa ng mga malikhaing paraan para maayos ang mga gulong kinabibilangan ng mga natanggal sa pwesto dahil sa dalawang people power. Bibigyan ko siguro si Presidente ng 75% doon kasi una lahat pinardon niya si Estrada, no? I mean, so kahit paano isang pagkikilos yung tungkol sa rekonsilasyon. At huli, paggawa ng mga batas na magbibigay ng mga epektibong reforma sa pambansang seguridad. Bibigyan ko din siya ng mga 80% doon, no? Dahil nga sa mga nagawa ni Secretary Nonong Cruz at ni Secretary Chodoro. Ang kabuuang marka ng Pangulo mahigit 50.83%. Nakita mo naman kung paano batikusin si Pangulong Arroyo, di ba? Kaya nga meron pang sinasabi na she's very unpopular, no? Because everybody's free to just say whatever they want. Kuryente at tubig para sa lahat
ng barangay. 100% tubig at kuryente para sa lahat ng barangay sa buong bansa. Isa rin ito sa mga ipinangako ng Pangulo. Sa kabila nito, hindi pa rin nagbabago ang problema. Isa rin itong kalbaryong nagpapahirap kina Kamar. Matyagang nag-aaral sa ilaw ng gasera ang bata bawat gabi. Nung nagsusulat, hindi ko makita. Ayon sa National Electrification Administration, mula sa halos 80% ng mga barangay na may kuryente noong taong 2000, nasa halos 100% na ito ngayon. Pero kung susuriin, halos 70% lamang ng mga bahay sa bansa ang may aktibong koneksyon ng kuryente. Mahigit 3 milyong kabahayan pa ang walang kuryente. Kung may electricity ay ilang oras lamang. Kung may electricity, palaging may brownout. Kung may electricity ay para lamang sa nakakabayad ng malalaki, ay hindi yan deserving ng 70%. Ay, ang pinaka-generous ko siguro ay about 40%. Sa datos ng National Statistical Coordination Board, nasa halos 80% ng mga barangay sa bansa ang nasusuplayan ng tubig. Humigit 8,000 barangay ang wala pa ring supply ng malinis at ligtas na tubig. Ang very kind grade na mabibigay ko, siguro 30% or even less. Kasi kung sa Pilipinas, na 90 million Pilipinos, marami pang maliliit na bata na namamatay dahil sa kakulangan ng malinis na tubig. Maraming mga ina na nanganganak na mamatay dahil sa kakulangan ng tubig. Kung susumahin, 35% ang ibinigay ng grado ng eksperto sa Energization and Water Program ng Pangulo. Hindi naman tayo nagpabaya. No, tuloy-tuloy pa rin naman yan. But kaya lang ang mahirap kasi, ang dami talaga nating backlog, no?